mga dekano, Dr. Jose S. Buenconsejo, sa kalihim ng kolehiyo, Profesor Gemma Maligdem, sa ating pong panauhing pandangag, Ginoong Kidlat Tahimik, sa mga pinuno ng iba't ibang departamento at kaguran ng Kolehiyo ng Musika, mga tagapaglingkod ng kolehiyo, mga magulang, mga panauhin, mga mag-aaral, at sa mga kasabay kong magsisipagtapos ngayon, isang magandang hapon sa inyong lahat. Hapon pa. Sa akin pong pagninilay para sa pananalitang ito, may 3 puntos po akong nais ibahagi sa lahat, lalo na po sa kapwa kong mga magsisipagtapos. Unang-una po ay ang kasabihan at katotohanan na age does not matter. Laakma sa pag-ibig at sa pag-aaral. Hindi naman liit sa kaalaman ng karamihan na ako po ay second degree student. Ibig sabihin ay nakapagtapos na ng isang kurso. Nag-aral akong muli upang matupad ang nais kong makapag-aral ng music. Ganon ko po kamahal ang musika. Kaya nga po ang lokohan sa amin ng aking mga pamilya at mga kaibigan. Kaya pala ako nagmagna. Dahil magna 9 years na po akong nag-aaral. Subalit, totoo po na walang hanggan ng pag-aaral. Kahit tayo ay graduate na, o kaya 30 na, 40, o mas matanda pa. Ang buhay ay isang tuloy-tuloy na paglalakbay tungo sa karunungan at kaalaman, tungo sa ikauunlad ng kung anumang talino, kakayanan at talento ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoong may kapal. Ang ating pagtatapos ngayon ay hindi nangangahulugang tapos na rin ang mga oras ng ensayo. Hindi rin ito nangangahulugang tapos na ang pagbabasa ng walang katapusang reading sa MUL o Music Literature classes at iba pang babasahing mahalaga sa musika. Pag-analyze o pagsuri ng makakapal na music score o kaya nangangahulugang tapos na ang pagpupuyat sa gabi dulot ng pagsisiyasat o pagsusulat ng lesson plans, paggawa ng visual aids, o iba pang teaching materials, o paglikha ng mga bagong komposisyon. Sa katotohanan, lalo pa tayo ngayon, dapat magpursigi. Ngayon na tayo ay may degree na sa musika, mas kailangang pagtuunan ng pansin at paglaanan ng panahon ang music making. Ito man ay sa pag-iensayo, paglikha, o pananaliksik. Mas mabigat ang tungkulin ng isang guro o ang nagbibigay ng kaalaman kaysa sa mag-aaral na kadalasan ay tumatanggap lamang. Sa ating pakikipagsapalaran sa mas malaking mundo at maaaring sabihin natin na tunay na mundo, simula pa lang ito ng mas maraming pagsusulat ng lesson plans at music scores. Dadami pa ang teaching materials na dapat nating pag-isipan at gawin. At opo, sana dumami pa lalo ang ating mga estudyante at dumami pa lalo ang ating mga harang. Yes! At doon sa tunay na mundo, masusubok ang mga naipon at naipundar na nating mga kaalaman at kakayanan na pabaon ng ating mga guro. Doon pa tayo lalong matututo, doon lalong huhubugin hindi lamang ang ating talino, talento at kakayanan, kundi pati na rin ang nabuo nating prinsipyo at mga paniniwala, karakter at personalidad sa ilang taong ginugol natin habang tayo ay nasa mahal nating Universidad ng Pilipinas, Kolehiyo ng Musika. Subalit, bukod doon at higit pa sa mga hinaharap nating pagsubok, sa tingin ko ang mas dapat nating pagtuunan ng pansin ay ang pagbabahagi natin ng mga nakalap nating kaalaman at nakuhubog na talento sa ating kapwa. Aanhin ba natin ang galing sa pagtugtog ng instrumento, o pagkanta, pagsayaw, o paglikha ng musika kung wala namang makikinig o manunood sa atin? Sa kahit anong larangan, ngunit lalo't higit marahil sa larangan ng musika, mahalaga na maibahagi natin ang ating talento at talino, hindi lamang sa ating pamilya at mga kaibigan, kundi lalong higit sa ating komunidad at sa sambayanan, upang maipagpatuloy ang pagpasa ng karunungan, tradisyon at mga kultura sa mga susunod pang henerasyon. Ang huling
punto pong napagnilayan ko ay ang paglilingkod. Service. Ito ang halaga at saysay ng buhay, ang makapaglingkod. Ang nakamit nating kaalaman at nahubog na talento ay hindi para sa ating sarili. Ang lahat ng ito ay para sa kapwa, sa komunidad at sa bansa. Ang paglingkod ay hindi isang sariling haka or optional. Ito ay nakatakda sa buhay ng bawat isa. We are meant to serve. This is not an option. It is a destiny. Sa ating pagtatapos, ito ang pabaon ko para sa ating lahat. Ipagpatuloy natin ang paglinang ng ating mga talento at maging bukas tayo sa mga bagong kaalaman, bunga ng matyagang pananaliksik at pagtuturo bilang tapat na mga instrumento. Nang lahat tayo ay maging totoong instrumento ng pinakamahusay at pinakamagaling na guro ng musika, ang Panginoon. Siya ang tunay na kompositor, ang dunong ng musika. At tayo ang kanyang mga instrumento. At tayo ang mga instrumento niya, kailangan tugtugin upang magbigay ginhawa at aliw. Kailangan gamitin para hindi masira at kalawangin. Bilang pagwawakas, nais ko pong pasalamatan ang lahat ng naging guro po namin dito sa Kolehiyo ng Musika na nagbahagi rin ng kanilang sarili upang kami ay lubos na matuto, lalo na po syempre ang mga guro namin sa Departamento ng Edukasyong Pangmusika. Palakpakan po natin sila. Maraming salamat din po sa admin at staff ng Kolehiyo ng Musika na madalas namin kinukulit kapag may kailangan kami para sa mga pagtatanghal, culminating activity, o iba pang mga gawain para sa klase. Sila po ang mga tig natin. Tig-takbo, tig-buhat, tig-bantay, tig-bukas ng practice rooms. Yan po sila Ate Lilibet, sila Kuya Onofre, Kuya Juan, si Romy, Kuya Darius, sila po ang laging nakatago sa likod ng tabing. Pero kung wala naman sila, kahit anong galing natin, ay hindi rin tayo makakapagtanghal. Para sa kanila, itinayo ang UP. Para sa mga pangkaraniwang Pinoy. Kaya nga po diba, tawag sa atin ay Scholar ng Bayan. Palakpakan din po natin silang lahat. Siyempre po, bigyan din natin ng parangal at pasasalamat ang ating mga magulang na parating nakasubaybay sa atin kung tayo ba ay babagsak o laging nakaalalay at sumuporta sa atin sa lahat ng panahon. Gayon din po ang mga kapatid natin at iba pang kamag-anak at kaibigan na nagtsatsaga makinig sa atin tuwing tayo ay nag-iensayo sa kanya-kanyang mga tahanan. Palakpakan po natin sila.